Bibiyahe po kami. Pag hinuli nila kami, mga katiwirang kami. Kung titikitan kami, Pero walang tubusan yun. Ito ang plano ng jeepney operator na si Mang Jose. Pag nagsimula na sa Pebrero ang hulihan ng mga jeep na hindi nakipag-consolidate sa anumang kooperatiba o korporasyon. Mula nang magsara ang kumpanyang pinapasukan, kung saan naging driver siya 8 taon na ang nakalipas, naipundar niya ang isang jeep mula sa nakuhang separation pay. Pagmamaneho lang daw ang alam ni Mang Jose para suportahan ang isang anak at apo. Wala na rin daw tumatanggap sa kanya sa edad na 63. Hindi siya nakipag-consolidate ng prangkisa dahil para sa kanya, di kakayanin ng 15 pesos na minimum modern jeepney fare ang lahat ng gagastusin kung bibili ng bagong unit. Tinik na nga lang yung natitira sa amin, pilit pa rin inaagaw ng gobyerno. Mangangas po talaga kaming bibiyahe sapagkat paano pamilya namin, wala namang kagyat na may bibigay ang gobyerno na hanap buhay namin. Kung kaya't kinukondena ng mga grupong Piston at Manibela ang plano ng transport regulators na huliin ang mga unconsolidated na driver na babiyahe pa rin sa Pebrero. Para sa Piston, dapat ay pag-aralan pa ng mga otoridad ang magiging epekto nito sa mga commuter at ekonomiya. Masyado rin daw mabigat ang 50,000 pesos na multa sa mga kolorum at 3 buwang pag-i-impound sa sasakyan base sa mga panuntunan ng LTFRB. Kung titingnan natin, ito pakukunin ng isang ordinaryong driver, yung 50,000, ang kukunin ng ordinaryong operator, yung multa na 50,000, 90 days na suspension. Kapwa umaasa pa rin ang Manibela at Piston. Tuto pa rin ng mga kongresista ang apela sa Pangulong iurong ang January 31 deadline. Hanggang sa katapusan lang kasi ng buwan, maaaring makabiyahe ang mga unconsolidated na driver. Pero kung sakaling tuloy pa rin ang January 31 deadline at ang mga panguhuli, iiwasan namin sila. Pwedeng hindi kami bumiyahe muna habang may dinidinig. Tingin ko naman hindi kami pababayaan ng mga mambabatas sa mababang kapulungan at saka sa Senado. Magtutuloy-tuloy pa rin daw ang kanilang mga kilos protesta habang inaantay ang desisyon ng Korte Suprema ukol sa petisyon ng Piston na ipatigil ang PUV Modernization Program. Para naman sa Office of Transportation Cooperatives, may mga paraan pa rin daw ang mga unconsolidated na driver na kumita kahit na hindi na maibabiyahe ang sariling unit. Nariyan daw ang livelihood assistance at upskilling mula sa DOLE, DSWD at TESDA. Na-contact ko na po yung ating mga kaibigan sa kooperatiba at korporasyon at handa po silang tanggapin ang ating mga drivers para makatulong sa negosyo ng mga kooperatiba at korporasyon. Para naman kay Mang Jose, walang katiyakang makakarating ang tulong ng gobyerno. Kung kaya't sakaling hindi na talaga makakabiyahe at magkagipitan na. Yung pamilya ko gutom na iyak na dito, iyak doon. Ano gagawin mo? Baka kumapit na kami sa patalim. Rex Remitio, CNN Philippines.